Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang taghali po, Popoy at Bea. Tawagan niyo na po akong Eileen. 35 years old, panganay, at forever na yatang single tita. Happily married na yung dalawa ko pang kapatid at may mga anak na rin sila. Sa aming magbabarkada naman, ako yung tinaguriang LSS o Last Single Standing. Si Myla kasi may asawa na at kapapanganak lang. Si Linda naman, ikakasal na. Pero hindi naman ako NBSB. First serious relationship ko ay nung college. Naka 5 years kami, pero nauwi din sa breakup. After a year, nagkaroon ulit ako ng karelasyon pero hindi namin na-work out dahil naging rebound namin ang isa't isa. Hanggang sa nakilala ko nga yung naging last boyfriend ko. Akala ko nga siya na yung pang forever ko. Pero unfortunately, nauwi rin sa hiwalayan ang 3-year relationship namin. Sabi ko nga, sign na siguro to ni universe para mag-heal muna ako. Hanggang sa eto na nga, 5 years na pala ang lumipas mula nung last relationship ko. Feeling ko naman healed na ako. At minsan nga, napapatanong ako sa sarili ko kung kailan kaya darating si the one. Kainis, bakit pa hindi ko makuha-kuha tong formula nito? Sakit na ng ulo ko dito ah. Kausap mo na naman sarili mo. Buti pa umuwi na tayo. Tara na. Mauna ka na. Mag-overtime na lang ako. Overtime? Friday na Friday, mag-overtime ka? Oh, Kaya ka hindi nagkakajowa eh. love life ko na naman ang napagdiskitahan. Paano? Sa halip na gumala ka or mag-bar, nandito ka sa office mag-overtime. Girl, let me remind you lang ha. Nag-ease na po yung mga COVID protocols kaya pwede na tayo makapag-socialize physically. Kaya tara na. Alam mo namang hindi ako mahilig mag-bar, di ba? Gala pwede pa, pero siguro mga next 2 months pa or pagbalik pa ni Myla from maternity leave. Hay nako. O sige, pagbibigyan ko yung dahilan mo ngayon. Pero pagbigyan mo na rin tong suggestion ko, ha? Ano na naman? Gawa ka ng profile dun sa dating app na shinare ko sa'yo. Linda naman eh. Gagawin ko na lahat. Wag lang yung mga dating app na yan. Pasa ko dyan. Ang corny mo talaga. Paano tayo makakahanap ng jowa mo kung ganyan ka? Girl, remind lang kita ha, hindi ka na po pabata. Baka mamaya-maya, ma-expire na po yung matres nyo, sayang naman. Willing naman ako makipagkilala. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Oh, like kung kalokohan mong tinag mo sa aking post na naghahanap ng kadate. O di ba, nireplyan ko naman yon. Ay, oo nga pala. Si ano yun, di ba? Si PJ? Oh, kumusta na kayo nun? Eh wala, okay naman. Oh, di ba nagkita na kayo? Kailan next date? In fairness ha, may itsura yun na. Oo nga, may itsura tsaka masayang kasama. Kaso yun nga, bata pa naman kasi. Biruin mo, 29 lang, tapos ako, lagpas na sa kalendaryo. Ano naman, ang mahalaga nagkakasundo kayo. Okay naman siyang kausap eh. Kaso ewan ko mga 1 week nang walang matinong paramdam. Ayun. Kaya pala nitong mga nakaraan parang bugnutin ka kasi hindi naman pala nagpaparamdam sa'yo yung kachat mo. Ay! Don't tell me nafo-fall ka na doon. Hindi no, talagang busy lang ako kasi syempre, since naka-maternity leave tong si Myla, ako muna ang nagko-cover ng work niya. Walang kinalaman si PJ dito. Umuwi ka na nga. Baka nag-aalala na yung jowa mo sa'yo. Asus! Ayaw mo lang na asarin kita eh. O siya, sige na. Mauna na ako. Pero kapag hindi nag-work yan kay PJ, ihahanap na lang kita ulit ng bago. Bye!
ng likod ko. Ay, ang sarap. Matanda na nga yata talaga ako. Nagtutunugan na yung mga buto ko. Ay nako, makahiga na nga. Maglalaba pa ako bukas. Oh, si PJ tumatawag. Masagot nga. Hello, Aileen? Oh, PJ. Kumusta ka? Okay lang naman. Parang ang tamlay ng boses mo ah. May sakit ka ba? Wala. Pagod lang. Kakauwi ko lang eh. Ha? 11 p.m. na. Kakauwi mo lang? Ikaw talaga. Alam mo namang delikado na sa daan tapos nagpapagabi ka pa. Okay lang. Marami naman akong kasabay kanina kasi Friday. Buti kung lagi kang maraming nakakasabay eh. Paano kung wala? Tapos magpapagabi ka pa? Ikaw talaga pinag-aalala mo ako eh. Pasensya na, napataas yata yung boses ko. Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh. Nag-aalala ka pero hindi ka nagpaparamdam? Sorry dyan. May mga pinagdadaanan at pinag-isipan lang ako. Ano ba kasing iniisip mo? Wala, kung ano-ano lang. Sa work, sa buhay ko, sa family ko. Basta, yaan mo na yun. Alam mo PJ, kung ayaw mo naman ng makipag-usap, okay lang naman. Matutulog na lang ako. Teka, sandali. Ano ba yun? Ang totoo niyan, kaya hindi rin ako nakakapagparamdam kasi iniisip din kita eh. Ako? Bakit? Wala. Iniisip ko lang kung paano ako magiging enough for you. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Siyempre, ikaw may stable ka na trabaho tapos ako, kaka-resign lang pero naghahanap naman ako ng bagong work. Tapos sabi mo pa sa akin, ayaw mo ng mas bata kaysa sa'yo. Na-offend ba kita dyan? Hindi lang din naman literal na age yung ibig kong sabihin. I mean, syempre, pag may mga mas bata naman pero mature na mag-isip, di ba? Sabagay. Pero, yun, pinag-iisipan ko kung paano ako mas mapapalapit sa'yo kahit ganito ako. Ikaw naman, kaya nga tayo nag-uusap, di ba? Para mas magkakilala pa tayo. Ibig bang sabihin, kung sakaling ayahin kita ulit na makipagkita, papayag ka ba? Wala, pinag-isipan pa. Yan talaga yung namimiss ko sa'yo eh. Yung matunog mong tawa. Lo? Totoo nga, namimiss na kita. Kaya nga tumawag ako eh para makausap ka ulit. Ikaw naman kasi may problema ka na pala, hindi ka naman nagsasabi sa akin. Nandito naman ako para makinig sa mga kwento mo. Talaga? Sige, hindi na ako mawawala mula ngayon. So, paano? Pwede pa kita ulit makasama lumabas? Pwede naman. Sabihin mo lang kung kailan. Ayos. Gusto pa sana kita makausap ng matagal, kaya lang alam kong pagod ka na eh. Matulog ka na muna. Bukas na lang kita ulit kukulitin. Ikaw talaga. O sige na, good night. Malambing, masaya kausap, at very thoughtful si PJ, Popoy at Bea. Simula nga nung nagka-chat kami, palagi na akong napapangiti sa mga banat niya. Very vocal din siya sa pag-express ng feelings niya para sa akin. Pero sabi ko nga sa kanya, huwag mo na kaming magmadali since kakakilala pa lang namin. Bunso si PJ sa 5 magkakapatid, Popoy at Bea. Kaya siguro hindi pa siya ganun kaseryoso sa mga bagay-bagay. Naikwento niya sa akin na bigla siyang nag-resign sa work dahil pinag-iinitan daw siya ng boss niya. Wala pa siyang nahanap na bagong work kaya kapag lumalabas kami, madalas, ako muna ang nagbabayad. Wala namang problema sa akin yon kasi naiintindihan ko naman yung sitwasyon niya. Hanggang sa isang araw,
mukhang late yata si PJ ngayon ha. Sabi niya 1:30 daw kami magkita mag-aalas 2 na, wala namang reply. Ano kaya nangyari doon? Makapag-restroom na nga lang muna at makapag-retouch para naman fresh kapag nakita niya ako. Parang si PJ yun ah. Teka, tama ba itong nakikita ko? Si PJ may ka-holding hands na lalaki? At palabas na sila ng mall. Sundan ko nga. Nagka-holding hands pa rin sila hanggang dito sa parking? Sino kaya talaga yung kasama ni PJ? Ha? Ano yun? Nag-kiss sila? Sa lips? Ano ba nangyayari dito? Shucks! Si PJ tumatawag. I-decline ko nga. Tumatawag na naman siya. Masagot na nga. Hello? Hello? Aileen? Tumatawag ako kanina. Bakit hindi mo sinagot? Napindot ko lang. Ganun ba? Okay. Akala ko naman ayaw mo na ako makausap kasi late na ako sa usapan natin. Hindi na wala yun. Nasa mall na pala ako. Ikaw, saan ka? Naglalakad papunta sa restroom. So, paano? Sa resto na ba tayo magkikita o hintayin kita lumabas sa restroom? Mag-CR din kasi muna ako eh. Wag na. I mean, wag mo na ako hintayin. Medyo matagal pa ako dito eh. Ganito na lang, mauna ka na lang dun sa resto tapos umorder ka na rin. Medyo mabagal kasi ang serving time dun eh. Sa bagay. Sige, pwede naman. So, paano? Later na lang ulit? I-chat kita kapag nasa resto na ako ha. Bye. Bye. Ay, Diyos ko, ano ba yan? Ano ba kasi talaga nangyayari dito? In fairness, kahit matagal yung serving time nila, masarap naman yung lasa ng food, no? Aileen. Uy, Aileen. Ha? Ano? Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina mo pa pinapaikot yung pasta dyan sa tinidor mo eh. Hindi mo naman kinakain. Ganun ba? Hindi ko napansin. May problema ka ba? Para kasing simula nung magkita tayo hanggang ngayon, parang wala ka sa sarili mo eh. Wala, okay lang ako. Sure ka ba? Wala ka namang iniisip tungkol sa work? Baka naman nahihirapan ka na dyan ha? Sige lang, handa akong makinig. I-rant mo lang. Hindi, wala akong problema sa work. Sa family ba? Ano, tumaas ba ulit yung BP ni tatay? Kumusta ba yung last check-up niya? Hindi, okay naman si tatay actually. Wala naman akong problema. Sorry kung medyo absent-minded ako ngayon ha. Ano ba kasing iniisip mo? Alam mo naman kapag ganyan, nag-aalala din ako eh. Gusto mo bang umuwi na muna? Parang ayaw mo naman kasi ako makasama eh. Excited pa naman ako makita ka. Hindi naman sa ganon. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Aileen, sige na, sabihin mo na. Hindi ako sanay na ganyan ka eh. Sige na nga. Nakita kasi kita kanina. Oh? Na naglalakad, tapos may ka-holding hands kang lalaki. Ano? Ako may ka-holding hands na lalaki? Sure ka ba, Aileen, ako yung nakita mo? Oo, ganyan na ganyan ang suot eh. Baka naman kaparehas lang. Actually, marami din akong friends na nagsasabing nakita din nila ako pero hindi naman ako yun. Madami nga yata akong kamukha. Ha? Imposible. Ikaw talaga yun eh. Sinundan ko pa nga kayo hanggang sa parking. Ha? Ano? Oo. At sure ako na ikaw yun kasi tinanggal mo yung face mask mo para halikan siya sa lips. Ha? Aileen, ano ba yung kalokohang sinasabi mo? Hindi kalokohan ang sinasabi ko, PJ. Nakita ko kayong dalawa mismo. Kitang-kita ko na mula dito sa mall hanggang sa parking lot, magka-holding hands kayo at nag-kiss pa kayo. Tama na nga, Aileen. Sumusobra ka na ha. Nakaka-offend na yung mga sinasabi mo. Holding hands? Kiss? Sa kapwa ko lalaki? Hindi ko gagawin yun. Alam mo kung ayaw mo sa akin, pwede mo naman sabihin ng harapan eh. Hindi yung gagawa ka pa ng kwentong wala namang katotohanan. Hindi ako gumagawa ng kwento. Totoo ang sinasabi ko. Di bahala ka.
Total naman parang sarado na yung isip mo sa mga paliwanag ko, di paniwalaan mo na lang kung ano yung gusto mo. Ano? Bakit parang ako pa yung lumalabas sa sinungaling dito? Sorry Aileen pero parang wala na rin pupuntahan tong usapan natin Gusto ko lang malaman mo na lahat ng pinaramdam ko sa'yo noon, totoo yun. Kahit na lagi mo sinasabi sa akin na ayaw mo sa mas bata sa'yo, hindi ako tumigil dahil seryoso ako sa'yo. Tapos pagbibintangan mo ako ng ganyan, sasaktan ako kung alam mo lang. PJ! Baka ito na rin yung huling araw na makikipag-usap ako sa'yo. Teka PJ, sandali lang. Saan ka pupunta? Salamat na lang sa lahat. Masaya akong nakilala kita. Pero tama na. Bye, Aileen. Sobrang confusion yung naparamdam sa akin ni PJ at that time, Popoy at Bea. For a while, nakonsensya ako sa mga nasabi ko sa kanya. Hanggang sa pati sarili ko, pinagdududahan ko na rin. Inisip ko kung tama ba yung nakita ko. In-unfriend ako ni PJ at blinak pati ang phone number ko. Kinuwento ko kina Linda at Myla ang nangyari. Nagkataon naman na yung asawa ni Myla ay medyo techie, kaya he found a way para ma-stalk si PJ. At nalaman nga namin na may iba pa siyang mga accounts under different names. At nakita ko sa isa niyang account yung lalaking kahalikan niya sa parking lot. Para silang mag-boyfriend sa mga pictures nilang magka-holding hands pa. Grabe. 5 buwan din yung talking stage namin. Only to find out na hindi pala siya nagiging totoo sa akin. Nagsorry sa akin si Linda, Popoy at Bea dahil feeling niya kung hindi niya ginawa yung pagtag sa akin, hindi ko makikilala si PJ. Pero sabi ko nga, hindi naman nila kasalanan yon. At least, maaga pa lang, nalaman ko na kung anong klaseng tao yung kausap ko. Pero sa totoo lang, ako ang napahiya sa sarili ko, Popoy at Bea. Sabi ko, ganito na ba ako kadesperada makahanap ng love life? At sa tanda kong to, nabibiktima pa rin ako ng manloloko? Ay, salamat. Nagawan ko rin ang paraan tong dress ko. Buti na lang talaga nagdala ako ng perdible. Kasi kung hindi, baka habang naglalakad lumaylay itong damit ko. Mamaya mag-trending pa ako as abay na hubadera. Ay, makalabas na nga at baka nagpapapila na ng abay. Lahat po ng mga abay na babae, pila na po sa kaliwa. Then sa kanan naman po yung mga abay na lalaki. Pakiayos na lang po at magsa-start na po tayo. Ay, ayan, nagpapapila na nga. Andun na yata yung partner kong si Albert. Malapitan nga. Hi, Albert. Kumusta? Parang namayat ka pero don't get me wrong. Mas okay ang katawan mo ngayon. Mukhang hiyang ka sa pagbabarko Kailan ba ulit yung sampa mo? O, na paano ka? Makati ba lalamunan mo? Hi. Hi. Hindi ako si Albert. Ay, naku, sorry. Akala ko ikaw yung partner ko. Magkasing height kasi kayo tapos naka-face mask pa. So, akala ko talaga ikaw siya. Asan ba kasi yun si Albert? Okay lang yan. Saka wala rin kasi si Albert Ha? Bakit? May emergency kasi siya kanina. Biglang sumama yung tiyan. Meron yatang nakain hindi maganda. Ay, ganun ba? Kumusta siya? Okay naman. Kaya lang, pabalik-balik pa sa CR. Sabi niya nakakaya naman daw kung habang naglalakad sumama yung tiyan niya. Kaya yun, naghanap muna sila ng proxy. Kaya ikaw munang pumalit sa kanya? Oo, wala na silang choice Okay. Sana maging okay na rin si Albert. Lawrence nga pala. Hi, Aileen. Friend ako ni Linda. Kawork mo din ba siya? Oo, actually, sa work kami nagkakilala. Siya yung pinakauna ko naging close doon. Doon din kasi ako nagwo-work dati. Oh, talaga? Oo. Bali ang mapapangasawa ni Linda na si Carl. Second cousin ko. Tapos one time nagtanong siya sa akin kung may bakante sa opisina. Sakto that time. Meron. So nirecommend ko siya. Tapos mga 2 months yata after niya ma-hire, nag-resign naman ako.
Okay. Parang nare-recall ko nga na nabanggit ni Linda dati na pinsan ng boyfriend niya yung nag-recommend sa kanya dun sa company. So, ikaw pala yun. Alam mo, kung alam ko lang na doon ka rin magwo-work, di na sana ako nag-resign. Guys, ready na po tayo. Magsa-start na po. Dahan-dahan lang po sa paglalakad, ha? Then pagdating sa gitna, stop muna, smile, and then picture po, okay? At pwede na po muna natin tanggalin ng mga face mask. Then, ibalik na lang po natin ulit pag nasa upuan na. In fairness, may itsura nga. Ano yun? Wala. Maglalakad na raw. Okay, ladies and gentlemen, bago tayo mag-proceed sa next part ng ating program, baka may request muna tayo sa ating newlywed na sina Linda at Carl. Kiss! O, paano ba yan? Baka pwede naman natin pagbigyan ng request. Oh, ang sweet! Okay, so now, let's proceed sa isa sa mga highlights ng ating programa. Ang tradisyong nagtatakda ng susunod na ikakasal. Alam nyo na to, lahat ng single dyan na guys at girls ha, proceed na dito sa unahan. Huwag na kayong mahiya at pakatawagin pa kayo na Linda at Carl. Diba? Sino ba dyan ang mga single pa na hindi napunta dito sa unahan? Ay, ayan. Si Aileen at saka si Camille. Oh, na-special mention tuloy kayo. Halina kayo. Mukhang alay na naman ako dito mamaya. Bahala na nga. Oh, lahat ng guys dito sa kabila, lahat naman ng girls dito. Madali lang ang mechanics ng game. Ang makakasal ng garter, siya na ang magiging mister ko. Charot! Okay, so Carl, pakihagis na ng garter. OMG, ang bilis sa salo ni Kuya. Hi Kuya, anong name mo? Lawrence. Ang cute mo po. Oh, standby ka lang dyan ha at hahanapin natin ang magiging wife mo. Partner pala for today. Shucks, si Lawrence ang nakakuha ng garter. Sana ako makapartner niya. I mean, okay lang kung ako'y makasalo ng bouquet. Sige, pag ako'y nakasalo, magpapapansin ako kay Lawrence. Pero kapag hindi, hahayaan ko na siya. Another not meant to be na naman. Okay, ladies, naka-standby na si Kuya ha. Ang gwapo ng partner niyo, kaya galingan niyo, girls. Linda, pakihagis na ng bouquet! Ay, competitive ang ating mga girls! But in the end, ang nagwagi ay walang iba kundi si ate. Ate, ano pong ninyo? Camille po. Ay, Camille at Lawrence. Bagay na bagay kayo sa isa't isa. Stay muna kayo dyan ha. At sa mga hindi naman napili, alam niyo na, bawi tayo next live. Ay, sabi na nga ba, another heartache lang ulit. Pero buti na rin to. Iwasan na lang kesa ma-disappoint ulit. Makalabas na nga lang muna. Parang biglang ang banas dito sa venue eh. Aileen! Aileen! Oh. Pauwi ka na? Oh. Aga naman. May after party pa daw sa bahay ni na Carl. Tara. Hindi na. Magbabiyahe ka ba pauwi? Saan ka ba umuwi? Atid na kita. Sure ka? Ihahatid mo ako mula dito sa Lipa, Batangas hanggang San Pedro, Laguna? Sa San Pedro ka pala umuwi.
May kakilala ako doon. Saan ka Alam mo, Lawrence, sorry ha. Pagod na rin ako eh. Tsaka may kasabay ako pa uwi. Naghihintay na nga sa akin eh. Ganun ba? Sorry kung naabala pa kita. Sige na, bye. Sige, bye. Ingat ka ha. Sana makita pa tayo ulit. Popoy at Bea, aminado akong nasungitan ko talaga si Lawrence sa first meeting pa lang namin. Naging defense mechanism ko na yata ang magsungit sa mga bagong kakilala ko na interesado rin naman ako. Kumbaga, kahit interesting si Lawrence, gusto ko na lang siyang iwasan dahil baka hindi na naman kami mag-work. Nakakaumay na kasing umasa at masaktan. Iniisip ko na lang na siguro ayaw talaga ng universe na magka-love life ako. Baka dapat mas okay kung magfo-focus na lang ako sa pagpapayaman, pag-aalaga sa parents ko, at pagtulong sa mga kapatid ko. Siguro, single blessedness talaga ang kapalaran ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Worth it. Kinabukasan, Popoy at Bea, matapos ang kasal ni Linda, nakatanggap ako ng friend request mula kay Lawrence. Hindi ko siya in-accept hanggang sa nag-message siya. Nangangamusta pero sininzone ko lang. Pare-pareho lang naman sila ng teknik kaya mabuti pang huwag ko na lang pansinin. Gusto ko na lang ngayon na ma-promote para naman tumaas-taas ang sweldo ko at kapag nangyari yon, iipunin ko ang pera ko para makapagsimula ng maliit na negosyo. Gusto ko rin makabili ng sasakyan para naman makapamasyal kami ng parents ko kahit saan namin gusto pumunta. Girl, tara na. Oo, sandali na lang to. Tinatapos ko lang tong presentation para kay boss. O siya, bilisan mo na dyan. On the way na raw si Carl. Sabay ka na sa amin. Tapos dinner na rin tayo bago umuwi. O sige ba, tapos dun tayo sa all-day silog ha. Nag-crave ako sa tapsilog at halo-halo nila eh. Hindi ka naman naglilihin yan. Baliw. Ay, sa wakas natapos din. So, nasend ko na yung presentation. Wait ko na lang yung mga comment ni boss. Ginagalingan mo dyan, ah. Siyempre, malapit na mag-performance appraisal. Gusto ko naman makakuha ng mataas na evaluation para naman mataas din ang increase, no? Talagang kinarir mo yan eh, no? Eh, ganun talaga. Dito ko na lang ibubuhos yung energy ko kaysa naman sa ibang bagay. Gaya ng love life. Ayan na naman tayo. Balita ko nga, nag-friend request sa'yo si Lawrence, ah. Hala, bakit pati yan alam mo? Siguro nare-reto mo na naman ako, no? Hoy, hindi, no? Behave talaga ako this time. Nagkataon lang naman na nagiinuman sina Lawrence at Carl dun sa bahay. Tapos siya naman yung nag-open ng topic about you. Tapos, ayun, biniro ko naman. Sabi ko mag-friend request sa'yo. Ayan ka na naman, ha? Alam mo, girl, matino naman tong si Lawrence. Gwapo pa. Tsaka kahit papano, kilala ko na rin yan. Nga lang, ang huling pagkakaalam ko kasi kakabreak lang daw sa girlfriend. Ah, ayun. Kaya naghahanap ng makakausap kasi gusto ng rebound. Grabe ka naman, Aileen. Hindi mo pa nga alam yung kwento, rebound ka agad yung sinasabi mo. Eh, ganun naman talaga yung mga lalaki para makamove on, nahanap ng ibang babaeng mapaglalaruan. Ang bitter neto. O, si Carl nag-chat na, ayan na raw siya sa labas. Tara na. Oo, sige. Makakalibre pa akong pamasahe. Kung may jowa kang sumusundo sa'yo, hindi lang pamasahe libre mo, pati lambeng libre na rin. Dami mong alam. Ayan mo, ang pipiliin kong jowa yung gwapo na marunong mag-drive. Ayun na yung sasakyan namin. Tara. Hi, babe. Sorry babe, medyo late. Matagal ba kayo naghintay? Na-traffic kami. Ay, kasama ko pala si Lawrence. Hi, Linda. Hello, Aileen. Buti nga kasama ko to eh. Nakapagpahinga ako sa pagdadrive. Nax, gwapo na, marunong pang mag-drive. Check. Shh. Ay babe, mag-dinner na rin muna kaya tayo bago umuwi. Kanina pa kami nagugutom ni Aileen eh. Aha, hindi na. Naalala ko may dadaanan nga pala ako.
Sabi mo kanina, nagka-crave ka ng tapsilog. Doon tayo sa kinainan natin ng all-day silog, di ba? Tara na! Ano, Eileen? Craving satisfied ba? Oo, okay naman. Ay nga pala, may bibilhin lang kami ni Carl dyan sa malapit na pharmacy ha. O Eileen, ikaw na munang bahala kay Lawrence. Gusto mo bang mag-dessert? Parang masarap yung halo-halo nila dito based sa picture, oh. Ayoko ng halo-halo nila dito. Pero kung gusto mong i-try, sige, umorder ka lang. Sige, wag na lang. Saan ba may masarap na pwedeng i-dessert dito? Yung gusto mo rin sana para mas masaya. Kumusta ka naman pala sa work? Matagal ka na rin ba doon? Mag 3 years na rin. Nice. Ako kasi mga 2 years lang ako tumagal doon eh. Mag-a-abroad sana ako kaso hindi natuloy. Ikaw, aside sa work mo, may iba ka bang pinagkakaabalahan? Wala. Favorite mo ba yung mga tapsilog? Meron akong alam, malapit lang doon kina Carl. Gusto mo punta natin minsan? Lawrence, sorry ha. Sorry saan? I don't mean to be rude, pero alam ko na kasi yan eh. Anong ibig mong sabihin? Una, alam kong kaya umalis si Linda para maiwan tayo dito at makapag-usap. Siguro nagkakwento ka rin sa kanila kaya sineset up nila tayo. Alam nga niya na nag-friend request ka sa akin eh. Ay, yun ba? Ano kasi, one time nasa bahay kami ni na Carl. Kwentuhan, ganun. Tapos natanong kita kay Linda. Hanggang sa nabanggit nga niya yung Facebook account mo. So, ayun. Tinry ko lang naman na mag-send ng friend request. Hindi sa binabara kita ha, pero sorry wala akong time sa ganito. Nabanggit din kasi sa akin ni Linda na kaka-break mo lang daw sa girlfriend mo. Kaya kung naghahanap ka ng pampalipas oras, sorry pero wag ako. Hindi naman pampalipas oras yung tingin ko sa'yo eh. Lagi ko nang naririnig yung palusot na yan, by the way. Hindi naman ako nagpapalusot. Hindi daw. Pare-parehas lang naman kayong mga lalaki eh. Sobra ka ba nasaktan before? Huwag mo naman kaming lahatin. Dahil kahit papano, may natitira pang matitino. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. At kota na ako sa lahat ng sakit, kaya kung pwede, huwag mo nang dagdagan, please. Sino bang may sabi sa'yo na sasaktan kita? Huwag mo naman akong pangunahan. Ganito talaga ako judgmental, kaya iba na lang, please. Nice! Parang ang seryoso ng usapan natin dito ah. Close na siguro kayo, no? Ay! O Eileen, bakit tumatayo ka na? Saan ka pupunta? Mauna na ako sa inyo, magta-tricycle na lang ako. Malapit na rin naman eh. Teka sandali, ihahatid ka na namin. Huwag na Linda, please. Sige na, mauna na ako. Chat na lang kita pagka uwi ko. Ingat kayo. Masungit na akong masungit, Popoy at Bea. Pero pagod na kasi ako. Naranasan ko na kung paano maging rebound, kaya ayoko nang ulitin yun. Pagkatapos nga nun, nag-chat si Lawrence at humihingi ng sorry, pero hindi ko na yun pinansin. Hanggang isang araw, etong si Linda, kahit hindi ko naman tinatanong, nagkwento tungkol kay Lawrence. Sabi niya, masakit daw pala yung pinagdaanan nitong heartbreak. Yung girlfriend niya for 6 years, pinagpalit siya sa malapit since naging LDR sila. Tapos, nalaman lamang na lang niya, buntis na pala. Aminin ko, nung narinig ko yung kwentong yon, medyo nakonsensya naman ako sa ginawa kong pagsusungit kay Lawrence. Inisip ko nga na replyan siya o i-accept yung friend request man lang, pero hindi ko ginawa. Dala na rin siguro ng pride. Feeling ko wala na rin namang magbabago kaya hinayaan ko na lang. Inisip ko na lang na kung mabibigyan ako ng chance na makausap siya ulit, siguro doon na lang ako magsusorry. Uy Linda, happy birthday ulit ha. Mauna na ako. Bukas ka na kaya umuwi. Parang uulan ng malakas eh.
Naku, wag na. Nakakahiya naman kung dito pa ako makikitulog sa inyo. Okay lang, ano ka ba? Wala namang pasok bukas at saka nasa inyo naman yung kapatid mo, di ba? Oh, edi may kasama si nanay at tatay. Wag na, nakakahiya naman kay Carl. Ano ka ba? Okay lang yun. May bakante namang kwarto at saka gabi na. Mamaya sa daan ka pa abutin ng malakas na ulan tapos mas stranded ka pa. O edi paano na yun? O ayan, kumukulog na nga ng malakas. Ako, sige na nga, mag-chat na lang din ako sa bahay para alam nilang hindi ako makaka-uwi tonight. Hey, babe. O babe, nahatid mo naman si Tito Ador sa terminal. Oo nga, buti hindi ako inabot ng ulan. Ay, kasama ko pala si Lawrence. Nadaanan ko kanina kaya inaya ko dito sa bahay. Nasabi ko nga, birthday mo. Ay oo, pasok Lawrence. Salamat. Hi Eileen. Linda, happy birthday pala. Di na rin siguro ako magtatagal. Baka umulan pa ng malakas eh. Ito naman, hindi ka pa nga kumakain, aalis ka na kaagad. Teka, ipaghahanda kita ng pagkain. Babe, si Tito John na nag-video call. Bati daw sa'yo, halika muna. Nako. Teka, saglit. Sige na, Linda. Puntahan mo muna si Carl. Ako na mag-aasikaso kay Lawrence. Sige. Bahala ka na muna sa kanya, ha? Tapos ka na ba kumain? May salad pa dun sa ref. Gusto mo ba? Kukuha kita. Wag na. Maabala pa kita. Tsaka busog pa naman ako. Okay. Magpapaalam na rin ako, Linda. Ang lakas ng ulan, oh. Magpatila ka kaya muna. Sige. Eileen, sorry pala last time, Pasensya ka na kung medyo makulit yung dating ko. Wala yun. Ako nga yung dapat mag-sorry, eh. Ha? Bakit naman? Kasi nasungitan kita tsaka ang bastos ng pakikipag-usap ko sa'yo. Sorry. Ang dami ko rin kasing iniisip at pinagdaanan. Okay lang yun. Naintindihan ko naman eh. Ako lang tong maulit. Naisip ko nga na baka kinakarma ako kaya ako nasusungitan ng katulad mo eh. Ha? Bakit naman? Naalala mo nung wedding ni Linda at Carl? Oo. Sorry ang corny pero sa tuwing napapatingin ako sa'yo nun, napapangiti ako. Kaya sabi ko, buti na lang nag-LBM si Albert at ako yung naging partner mo. Ayun, kinakarma yata ako dahil pinagpapasalamat ko yung pagsakit ng tiyan niya. Tapos nung sa reception naman, sabi ko, sana ikaw yung makasalo ng bouquet kasi gusto pa rin kitang maging partner. Kaso sayang, iba yung nakasalo. Losin. Ha? Wala. Sige, tuloy mo lang yung sinasabi mo. Di yun. Hinanap kita bago matapos yung program. Buti naabutan pa kita, kaya lang napansin ko parang ang init ng ulo mo nun. Kaya nakipagkwentuhan ka naman sa akin nung umaga pero after nung reception, parang kaya mo na ako makausap. Hindi sa ganon. Medyo baka pagod lang ako nun. Kaya nga after that, baka sakali akong i-chat ka at mag-send ng friend request pero yun, pending pa rin. Pero tinry ko pa rin mapalapit sa'yo. Nung nabanggit ni Carl na susunduin nga niya si Linda, sabi ko, ako magdadrive sa kanila. Baka sakali ako na makita ka. Looking forward talaga ako na makausap ka. Pero yun nga, mali yung diskarte ko kasi parang kulang na lang. Itaboy mo na ako eh. Hoy, hindi sa ganun Sorry doon Hindi, biro lang. Gets ko naman, sorry sa abala. Ano kasi Lawrence, ang totoo niyan, medyo kota na ako sa bad experiences and meeting new people. Yung last guy na nakadate ko, ang galing mag-mind games at napalabas niya pa na ako yung sinungaling. Tapos kahit yung mga serious relationship ko, hindi rin magaganda yung ending. Ngayon mas naiintindihan ko na. Parehas pala tayo eh. Alam mo yung last girlfriend ko, pinagpalit ako sa malapit. Balitaan ko na lang, buntis na rin pala. Sakit nga niyan. Pero okay na ako. 1 year na rin naman eh. Tsaka, bago pa kami mag-break, alam kong may iba na siya eh. Nagbulag-bulagan lang ako. Nakakabobo kasi talaga pag nagmamahal no? Totoo, pero sabi ko nga, willing ako magpakabobo ulit sa love kung para naman sa tamang tao.
Sabagay, ako rin naman. Tsaka hindi na ako bata. 35 na ako. At kung makikipag-date man ako ulit, hindi na ako nag-ahanap ng mga kilig-kilig lang. Siyempre, pang matagalan na yung gusto ko. Pareho pala tayo eh. Yun din yung hanap ko. Pero kung hindi na ako makakatagpo ng seryoso sa akin, tanggap ko na rin naman na magiging forever tita, single na lang. Sus, ang aga mo naman sumuko. Baka naman pwedeng kahit one last time, itry mo ulit. Na? Kumilala ng iba. Makipag-date, makipagrelasyon. Kanino? Sa'yo? Oo. Bakit hindi? Seryoso ako. Hindi ako lalapit sa'yo kung di pa ako handa, no? Seryoso ka ba talaga? Oo naman. Madami pa akong gustong sabihin pero pipiliin ko na lang na iparamdam yun sa'yo para malaman mo kung gaano ako kaseryoso. At dyan na nga nagsimulang manligaw sa akin si Lawrence, Popoy at Bea. We agreed to keep it low-key kasi feeling ko kapag maraming nakakaalam at maraming nanunukso, mapupunada lang kung ano man yung sinisimulan namin. Mas matanda sa akin si Lawrence ng 3 years pero nagkakasundo naman kami at masaya naman akong kausap siya. Kaya lang, minsan umaatake yung pagiging overthinker ko. Baka masyado na naman akong masaya kay Lawrence tapos sa dulo, isa na naman siyang lesson learned. Minsan, kahit maliit na issue lang na gaya ng hindi pag-update, pinalalaki ko to the point na kahit ako, natotoxic na sa sarili ko. Kung ano-anong sinusumbat ko sa kanya, pero makokonsensya naman ako after mag-sorry. Ako yata talaga ang problema. Kaya hindi na ako magtataka kung darating din yung araw na bibitawan ako ni Lawrence. O nak, tinanghali ka yata ng gising ngayon. Medyo inumaga na ho kasi ako ng tulog eh. Aba, at mukhang pinuyat ka na naman ng katawagan mo ah. Wala nga akong paramdam eh. Oh, ano bang nangyari? Malay ko dun. Sabi ko kasi sa'yo eh, papuntahin mo rito yung manliligaw mo at para naman makilala namin. Paano ko nga papupuntahin na hindi nga nagre-reply? Ilang araw na bang hindi sumasagot sa mga chat mo? Kahapon ho, tsaka nung isang araw. Tinanong mo na ba kung anong dahilan? Sabi niya nung isang araw, masakit daw ulo niya, matutulog daw muna siya. Hinayaan ko naman, kaso feeling ko nagdadahilan lang eh. Tapos nung isang araw naman, sabi niya baka daw pumunta siya sa office namin pero hindi natuloy at may emergency daw. Anong emergency daw? Naku na, hindi ko na inalam. Sabi ko, bahala na lang siya sa buhay niya. Okay na to na single ako. Bahala sila dyan. Pare-pareho naman mga lalaki. Tama na yung kung ano mang na-experience ko sa lintik na pag-ibig na yan. Hay nako, anak. Sana talaga mabago pa yung ganyan mong pag-iisip. O siya, dyan ka muna at may sasaglitin lang ako sa palengke. Nak! Ho? May bisita ka. Ho? Sino bisita? Hi, Aileen. Good morning. Lawrence? Aba anak, papasukin mo naman yung bisita mo. Pasok ka. Salamat. Nga pala para sa'yo. Aba, at may pabulaklak pa. Good morning ho. Lawrence nga po pala. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, iho. Umupo ka. Ano, nag-almusal ka na ba? Oo, salamat po. O paano? Lalabas muna ako ha. Aileen, asikasuhin mo tong manliligaw mo. Nay naman. Siya, sige na. Iho, galingan mo sa panliligaw dyan sa anak ko ha. Masungit lang yan pero mabait yan. O siya. Uuna na ako. Ano ba ginagawa mo dito? Di binibisita ka. Wala naman ako sakit ah. Pasensya na. Alam ko naiinis ka pa din na hindi ako nakatupad dun sa usapan. Hayaan mo na yun. Sabi ko nga sa'yo, bahala ka na. Gawin mo na lang kung anong gusto mong gawin. Kaya nga ako nandito eh. Ito yung gusto kong gawin. Makita ka. Sorry na. Alam mo, namiss na nga kita kaya ka bumisita eh.
Akala ko pa naman, mamimiss mo ako pag hindi ako nagparamdam. So sinadya mo na wag magparamdam sa akin. Ito naman, hindi naman sa ganun. Naging busy lang talaga ako nitong mga nakaraan sa work. Kasi nagto-turnover na ako. Ha? Bakit? Magre-resign ka na ba? Oo eh. Paano yan? May lilipatan ka na ba? Wala. Ha? Di pa paano? Ang hirap ng buhay ngayon Hindi ka makakasurvive nang wala kang work. Alam ko. Pero kaya ko naman mag-resign kasi gusto ko mag-focus sa business ko. Magtatayo ako ng coffee shop. Kung hindi mo kasi natatanong, may konti akong experience sa pagbabarista. Akala ko naman kasi tatambay ka na. Hindi no. Yung maging tambay. Kasi yung nililigawan ko, allergic sa tamad. Baka hindi ako sagutin kapag nalaman tambay ako. Baliw. Pag okay na yung business ko, plano ko rin idagdag sa menu yung tapsilog. Favorite din yun ng crush ko eh. Ang tanong, marunong ka ba naman magluto? Kung hindi mo kasi naitatanong, medyo masarap ako magluto. Kaya nga, ako yung favorite na anak ng nanay ko. Di ba solong anak ka lang? Kaya nga, wala silang choice. Baliw ka talaga. Di na naman nagre-reply itong si Lawrence. Asa na kaya to? Gabi na eh. Nakauwi na kaya to? Matawagan nga ulit. Hello? Hello, Eileen. Tatawagan na sana kita eh. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ka na naman sumasagot sa mga chat at tawag ko. Sorry na nga. Nalobot yung phone ko habang nasa biyahe. Ito nga, naka-charge habang kausap kita. Ay naku, sinabihan na kasi kita kanina na mag-charge ka na dito sa bahay at naglolo ko na nga yung battery ng phone mo. Hindi ka naman nakikinig sa akin. Oo nga, sorry na. Huwag ka na magalit. Makikinig na ako lagi sa'yo. Dapat lang, pinag-aalala mo ako eh. Huwag ka nga pasaway sa girlfriend mo. Ha? Ano? Pati signal mo, naglolo ko na rin. Hindi mo na yata naririnig sinasabi ng girlfriend mo. Teka, Eileen. Hindi ko kasi sabi mo kasi, girlfriend ko? Ano ba? Sinasagot mo na ba ako? Wala. Ano ba yan? Akala ko pa naman mabilis ang pick-up ng boyfriend ko. Mali yata ako. Wait, ano ba? Tayo na ba? Girlfriend na kita? Oo na nga. Tayo na. Talaga? Totoo ba yan? Grabe, Eileen. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Parang gusto ko ulit pumunta dyan sa inyo para yakapin ka. Alam mo ba yun, ha? Hoy, wag na. Bukas ka na pumunta dito. Pumunta talaga ako dyan. Naghihintay yung maganda kong girlfriend eh. Love you. Oo na. Sige na, magpahinga ka na. I love you too. Popoy at Bea, hindi ko na pinatagal ang ligawan namin ni Lawrence dahil naramdaman ko naman sa kanya na seryoso siya. Napabilib niya ako dahil hindi niya ako sinukuan kahit gaano ko kasungit at katoxic. Popoy at Bea, engaged na rin kami ni Lawrence at malapit nang ikasal. Hiling ko na lang ngayon na sana biyayaan pa rin kami ng anak. Sobrang grateful ko na natagpuan namin ni Lawrence ang isa't isa. Buti na lang pala, sinubukan ko ulit magmahal kasi kung hindi ko mararanasan ang lahat ng to. Kaya para sa ibang mga listeners dyan na hindi pa nakikita si The One, I hope na dumating yung araw na matagpuan mo na siya. At sana, when that time comes, ready ka na ulit magmahal ng tapat, buo, at walang pag-aalinlangan. Muli, maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko. Lubos na gumagalang, Eileen. Dear M.O.R. Ang mga kwento
ng puso mo. Dear MOR, worth it. Sige. Magaling. Magaling. Nakakadiri. Pero kinilig ako doon, Kinilig ako. Ano ka ba? Ba't tawag na, hindi mo sinasagot yung tawag ng girlfriend mo. Teka. Ang sabi mo? Tayo na pa. Sabi ko, ba't ako kinilig doon? Doon ako nandiri, hindi doon sa kwento. Nandiri ako sa reaction ko na parang, ang sarap nga naman siguro ng ganun, Bea, no? Ang tagal mong chinaga, ang tagal mong hinintay, hindi naman kayo nagmamadali. 'Di ba? Doon sa ligawan, ikaw rin mismo bilang isang lalaki, tapos sasabihan ka na, nasan ka na ba? Bakit hindi ka umaano sa girlfriend mo, nagre-report na gano'n? Ano ba? Talaga ba? Ganon. Alam mo, Popoy, eto hindi siguro alam ng mga kalalakihan to, pero kami mga kababaihan, well, meron siguro hindi ganito, pero pinaghahandaan din namin kung paano namin sasagutin ang isang lalaki. Kapag kasi sinagot ka rin sa babae, hindi yan parang biglaang desisyon na parang habang nag-uusap lang kayo, bigla na lang yung sinikang sinasagot na kita, uy, titit! Pinag-isipan niya yung maigi. At kami mga babae, iniisip na, okay, ano ba yung pinaka-the best? Yung tipong magugulat siya at yung tipong bibigyan siya ng bonggang-bongga. And yan, yung mga ganyan, yung mga gulatan talaga. Mga gulatan moments talaga yung namin. Peg namin. Sige nga, Bea. Bea, ikaw. Nagulat ba si Jason nung sinagot mo na siya na oo, tayo na, we're an item, we're a couple? Officially? Ganyan? Alam mo, Anong ginawa mo? Wala kang sinabi pero meron kang ginawa? Hindi. Paano ko nga ba sinagot ng lalaki to? Alam mo kasi, feeling ko nagulat siya dun sa kung kailan. Pero hindi siya nagulat na sinagot ko siya kasi feeling na type ko rin siya. Parang, okay. Parang, sure, kasi sobrang confident niya dun sa pagkatao niya, dun sa the way niya ako inaalagaan, hinahandle. Confident siya, nasasagutin ko siya. Hindi nga lang niya alam kung kailan. So, yun na lang siguro yung gulatan kung factor kailan. Kung kailan. Sure naman, pero hindi niya sure kung kailan. Bea, please don't tell me na ang pagsagot mo kay Jason ay pa-birthday mo sa kanya. Please. Hindi niya birthday? Hindi mo birthday? Wala. Hindi Christmas? Yung iba ginagawang panregalo yan eh. Oy, iba Valentine's, wag kang kumeme. Valentine's Day? Yan, hindi? Hindi mo ginawang panregalo? Okay. Wala. Sige, kailan? Yun nga yung... Ay, sikat na. Hindi, ano ba? March 12. Walang kahit ano doon. Well, sa amin, hindi special. Sa inyo, special. I mean, walang, anong tawag dito? Walang occasion. Walang kasabay. Walang kasabay na, wala, diba? So, malinis. So, gulatan factor. Ay, salamat. Hindi ginawang panregalo yung pagsagot ng oo. Mali. Hindi ginawang Valentine's gift. O kaya, Christmas gift, ganyan. Birthday gift. Correct. O, yung mga ganyan. Hindi man ganon. Iba rin si Bea. Palakpakan po natin si Bea. Ginulat niya naman pala si Jason. Kaya nga, nakakatawa tong si ate mong girl Eileen. Diyos ko, may nalalaman pa ganyan si Eileen. Alam ko, pinaghandaan niya yan. Pinag-isipan niya talaga mabuti. Na, alam mo yon, naiinis ako. Ba? Ay, hindi. O kaya parang, kunwari, naiinis ako. Nagagalit ako. Tapos pag nagpunta na dito, saka kasasagutin. Ganon! Yeah. Pero alam mo, no, kita nyo naman yung long-term effect pa rin. Ayan. Mabalik lang tayo ng konti doon sa discussion natin. Pagdating dito daanan lang natin si PJ. 'Di ba? Ay, si PJ ba? Si PJ. 'Di ba na, wow, huli na. Nanlaban pa. Nagpalibre pa. Yun yung matindi ron.
ang matindi, wala talagang aminan, no? Yung huli. Hindi umamin pero nagpaalam. Hindi talaga aamin kahit anong anik mo. Tapos, alam mo, nakakaaning doon. Alam mo yung parang sanay na sanay siyang pag-deny. Parang wala man lang hindi man lang na-rattle na nakita siya whatsoever. Tapos chumika pa nga na, ano ka ba? You're not the first na may nagsabi na nakita ko pero hindi naman talaga ako yun. Alam mo yun, malalaman mo talagang sanay na nagsisinungaling. Sira ulo yung si PJ, di ba? Mas magaling ka sa dramatista natin kumarte. Di ba? Oo. Parang kala mo, wala, hindi ako yun. Ganyan. Yan yung tinatawag na deny to death. Deny to death talaga. Hindi, magkamatayan man. Hindi lang ikaw ang una. Ibig sabihin, teka lang. Pagka sinabi sa inyo na teka lang, hindi ako ang una na nakita raw na meron akong jowa na may ano. Well, that's a red flag. Diba? Hindi ikaw ang una. Baka ikaw nga talaga yon, ano? Parang, tsaka, sikat ka ba? Diba? Famous? Na ikaw ba yung tipo na kapag ka pumunta ng Baguio at may ka-holding hands na picturean, pag-uusapan ng sambayanan? Ikaw ba yung PJ? I don't think so. Diba? Tapos ganito pa, Bea, parang ang lumalabas, naawa naman ako kay Aileen kasi nag-invest na rin siya ng time. Actually, money also. Diba? Dahil nga sa gusto niya naman yung company nitong si PJ, siya pa muna yung nalilibre. Diba? Para lang to keep the ball rolling. Kumaga, sige, para matuloy lang tong ligawan na to. Ganyan. Tapos lolokohin mo lang ako. Diba? Pero yun na yun eh. Diba? Nangyari na ang nangyari. Naging mapait para kay Aileen. But you see, kahit minsan ayaw nyo na sumubok sa pag-ibig, masasabi ninyo na that one time, diba? That one special person na makapagbukas ulit ng isinara nyo na muna, iniligpit nyo na muna mga puso, diba? Yun ang magpapatunay na love is #DearMOR worth it the second time. Yan. Come on. Kaya alam mo, Popoy, yan yung mga kwento, naiintindihan natin bakit ang susungit ng mga tinutokso na matatandang dalaga na or like forever nang magiging tita lang, tito lang, 'di ba? Hindi na nagkakarelasyon kasi nga ang dami nilang pinagdaanan or siguro sila din meron silang mga sarili nilang mga frustrations sa sarili nila or sa buhay nila na hindi natin maiintindihan kasi ang saya-saya natin sa mga love life natin, 'di ba? So kaya nga mga kabarkada, kayo ha. Naku, umayos din kayo sa panunukso doon sa mga single. Parang ano lang din yan, panunukso doon sa uy, ba't tumaba ka? Ganyan-ganyan. It's the same effect. May mga tao na hindi naman nila ginusto maging single, diba? Nakaka-insulto na rin, Bea. Nakaka-insulto. Ano bang ibig sabihin kapag ka single ka? Sabihin ba, unattractive ako? Diba? Pangit ba ako? Diba? O kaya, hindi ba ako kamahal-mahal? Kaya magdahan-dahan naman kayo na parang, bakit single ka pa rin? Bakit? Nabibili ba sa Divisoria, jowa? Diba, hindi naman ganun ka, isang tumpok ng jowa, magkano na ba sa Divisoria? Hindi naman ganun. Oo. Kaya, alam niyo, kung alam niyo lang, ganun din yung tanong nila sa sarili nila, bakit nga ba single pa rin ako? Kaya wag nyo nang gatungan. Kaya maging maging sensitive kayo, lalo na dun sa mga may edad na, pero single pa din, o hindi pa rin nakakahanap ng jowa, tigil-tigilan nyo na yung panunukso. Kasi hindi nyo alam ano yung rason kung bakit sila single o hindi natin maintindihan kung ano talaga yung nararamdaman nila. Okay? Kaya, insecure din, may frustrations din. Siyempre, Bea. Alam mo yan, may kilala tayong ganyan. Sobrang sungit. Dahil diba? Ayaw magka-jowa. Sabihin mo na kahit pa nga sinasabi niya lang yon. I mean, defense mechanism. Diba? Sinasabi nila most of the time kasi nga walang maging jowa pa. Diba? Sumubok naman o kaya natatakot din na sumubok pero magpapaka-strong lang sila but deep inside. Diba nararamdaman natin na ayoko, parang ang dami kong mga insecurities sa buhay. Hindi yata ako ganun kaganda, hindi yata ako ganun attractive sa kanila, yung mga ganyan. Pero di ba, medyo hinay-hinay lang tayo sa pangangantsaw din. Kasi ganyan yung pwede mangyari. Baka mapunta yung kaibigan natin, di ba? Doon sa taong pagsasamantalahan siya. Di ba? Matitake advantage yung kanyang paghahanap ng jowa. Diba? Pero Bea, alam mo, dito naman sa transformation ni Aileen, I must say, nung medyo naging
Ay nako, sige. O, pakilala lang kayo pero hindi ko masyado seseryosohin muna sa ngayon. 'Di ba? Magtatrabaho pa rin ako, tuloy lang naman ako sa buhay ko. Tama lang rin 'yun eh. Yung gano'n na hindi ka dapat kahit na gusto mo nang ma-fall in love doon sa taong 'yun, pero hindi ka nagmamadali. Oo, kahit gustong-gusto mo na, parang wag naman. I mean, take your time. 'Di ba kahit pa nga isa pa kasi sa issue ni Eileen, wala na raw siya sa kalendaryo, ganyan. Wag kayong magmadali kasi the moment na isipin niyo kailangan na magmadali, magkaroon na ng karelasyon, magkaanak, doon tayo na pupunta sa mga maling tao. 'Di ba? Na eventually yes, o sige magkakaroon ka ng excuse me for the term pero walang ibang mas maganda term. Nakakuha ka ng sperm donor. Tapos hindi mo naman pala makakasundo yung karelasyon mong yon. So, ano nga siya? Ano ang tawag sa kanya? Yung una kong sinabi kanina, he's just a sperm donor. 'Di ba? At hindi talaga relationship yung ininvest mo nang dahil sa pagmamadali mo. 'Di ba? Or kung hindi man mauwi sa ganyan pagkakaroon ng anak, pag-attempt na bumuo ng pamilya, pwede ring lalo pang masira yung buhay mo. 'Di ba? Nang dahil sa abusive, sabihin na nating emotionally or physically abusive na partner nang dahil na naman sa pagmamadali. 'Di ba? Kaya okay lang rin. Don't let your guards down pagdating sa pagpili ng partner ninyo. Okay lang medyo maging masungit. Hindi naman siya actually naging masungit, Bea. Naging mas maingat lang itong si Eileen. 'Di ba? Okay rin 'yun. Nag-quality check talaga siya. Kasi yung bago, si Lawrence, si PJ, bongga-bonggahan, pero yung pala, walichi din, di ba? Correct. Tsaka Bea, alam mo, yung style nyo na yung style ng mga kababaihan na masungit, pero nakakausap mo, di ba? Parang may enough sungit, parang ulam yan eh. May tamang anghang, na may tamang tamis, na may tamang alat, ganyan. Pag pinagsama-sama mo yan, masarap yan. 'Di ba? Kaya yung may tamang sungit na mga babae at the right moment, 'di ba? Okay lang 'yon. Kasi dinidepensahan din syempre nila yung kanilang mga emosyon. Hindi naman pwedeng giveaway na dahil gusto ko italikata. Hindi naman pwedeng ganoon. Pangit naman 'yan, wala nang ka-challenge. Kaya mas lalo mong i-value ang relationship at lalo na yung tao, 'di ba? Na pinaghirapan mo. Kita nyo naman to si Lawrence, 'di ba? Na speechless pa. Oo, may diferensya lang yung ano ulit sabi mo? Girlfriend na kita. Ganon. Alam mo, isa yan sa Popoy, gaya yung sinabi mo kanina. Nagsusingit pero nakakausap mo pa rin. Isa yan sa mga parang clue na nagpapahabol lang ako ng very, very slight. Like, hirapan mo naman ako. Like, tingnan natin kung hanggang saan yung pasensya mo sa akin. Ganon yon. Pero kung ang babae, nagsusungit na nga sa'yo at hindi ka talaga kinakausap at alam mo yon, iwasan ka talaga ng bongga-bongga. Tumatakbo pa, literal. Yun na talaga yung clue na, walay talaga. Wala talagang pag-asa. Pero, pag nagsusungit, pero alam mo yon, sinasagot pa rin yung mga tanong mo every now and then. Yan, medyo may pag-asa pa yan. Kaya keep on fighting, guys. Lalo na dun sa mga babaeng nililigawan nyo na sinusungitan kayo, na nire-reject kayo. Huwag kayo masyadong mag-give up agad-agad. Okay? Try nyo lang, i-try nyo ipaglaban pa. Maybe we're just quality checking you. Tiyaga talaga, tiyaga. Ayan, sino ba yung nagsabi dito? Ayan, si Dorothy Vasquez, sabi niya, tiyaga, Bea. Yun talaga. Maraming salamat muna kay Chris Rolida sa yung pa 50 stars. Ayan, sabi ni Chris, I miss you, Bea. Nox. Ayos sa picture si Chris Rolida. Ano sabi dito? Si Reynald STMI. Grabe ka naman, Popoy, parang sinabi mong maling tao ako para sa asawa ko. Minadali lang din namin sa amin, wala pang 1-year relasyon, nagpakasal na kami. So meaning ba doon, maling tao na agad ako sa asawa ko? Ano ka ba? No. Hindi ganun yun. Ano ka ba? Case yan, syempre. Ang sinasabi namin, dahil pag desperado ka nang magkaroon ng karelasyon, kung sino na lang nandyan, yung may mapatulang ka na lang, kahit na alam mo yung puro red flag ang nakikita mo, go. Hindi mo makikita yung mga red flag. O kaya alam mo ba yung nalagpas mo lang. Kasi juwang-juwa ka na eh. Yun. Sino to? Sino to yung nagsabi? Reynald STM. Ayan.
Hindi, Reynald, ang sinasabi natin dito, yung nilagyan mo ng time pressure, naka-time under pressure ka sa sarili mo, 'di ba? Ay hindi, kailangan by next year meron na akong anak. Kung sino mo maging jowa ko, bahala na. O kaya dapat may jowa na ako in 3 months time. Kung sino man 'yan, go na. Sige na, bigay na lahat. Yun. Yun. Diba? Pero yun yung sinasabi natin. Alam mo naman, Reynald, na 'di ba? Maayos naman kayo together. Mhm. Na wala kayong kaproblema, mahal na mahal yung isa't isa, faithful, loyal kayo, go sa go. Yun lang yun. Okay. Pero bago tayo magpatuloy, sabi ni Renny Boy kay Hadas, advance happy anniversary nga pala, Jason and Bea. Ayan, sa inyo. Sa March 12, so alam na namin ngayon. Pag ako wala sa March 12. Charot. Alam nyo na, pagka wala sa March 12 si Bea. Huwag nang hanapin. Okay, wag na kong skorbahin. Charot. Uy, si Renny Boy ba? Renny Boy! Isa na namang inspirational story for you, ha? Huwag kang mag-give up, Renny Boy. Kung gusto mo talagang magka-jo. Sa bagay, wala namang problema kay Renny Boy kasi gaya ng sinabi natin, dumada moves naman siya sa comment section, no? Pero feeling ko, Renny Boy, baka wala sa comment section. Baka in real life. Baka kapag ka magde-deliver ka ng tubig, or try mong pumunta sa ibang mga lugar, baka kasi bahay deliver ka lang. Try mong mag-travel, Renny Boy. Baka doon, di ba? Makakilala ka. In short, maglayas ka muna. Lumayas-layas ka muna. Oo. Antayin ka namin. Mag-soul searching ka muna rin. Pero alam mo, hindi si Renny Boy nga, no pressure sa kanya eh. Di ba? Wala akong jowa, okay lang. Di ba? Darating na lang din naman yan in due time. Di ba? Pero kung no pressure sa kanya, sino ba naman tayo para ma-pressure pa? Di ba? Sino ba naman tayo? Nanonood lang tayo sa pelikula ng buhay ng bawat isa sa atin. Kaya naman, good luck sa inyo at congratulations din kay Lawrence yan, sa pagtsatsaga at sa pagpapakita na marami pa pala ang mga katulad natin, Lawrence. Meron talagang tiyaga na makuha yung alam nilang mas lalo nilang pahalagahan at mamahalin na mga katulad ni Aileen. Yung mga lalaking hindi mainipin, magtaasan po kayo ng inyong mga kamay. Ang sarap magtaas ng mga lalaking hindi mainipin. Napakapasensyoso at mahaba ang pasensya talaga sa paghihintay. Magtaasan po tayo ng kamay. Suporta ng isa't isa. Ilan lang po tayo. Sigurado ka, mahaba pasensya mo sa paghihintay. Bakit parang mga dating events natin, konting anik lang ni anik, galit na galit ka, nag-iinit na ang ulo mo na anong oras, ba't ganito call time, pero wala pa rin. Okay. Kasi naman ang arte-arte, Bea. Alam mo naman, di ba ayoko ng, ayun, umatitude. Umatitude, di ba? Sa panliligaw, yung mahaba yung pasensya sa panliligaw. At pag-aantay dun sa taong mahal nila. Ganong... Iba naman yung sa atin, Be. Trabaho yun eh. Yun talaga. Dapat, full time. Ari ko, charot. Oy, ito na. Pasalamatan na natin, Popo, yung mga nagsipagganap for today's video. Maraming salamat, Aileen. Cindy Bacena, medyo nakaka-relate ka dyan. Charot! Si Jag Kamatag gumanap na Lawrence, si PJ, si Warley Alagaw, Jamie Rubio tayo para kay Linda, at yung sa organizer/host, ayan, si Chan Palma tayo dyan, si Carl Dan Capusyon tayo dyan, at yung may Camille, ako pala yon. At ang tumanggap po ng letter. Oy, tingnan mo, magkatokayo po. Si Aileen at si Aileen. O, diba? Oo. Aileen. Oh, kaya nga napunta Aileen yung totoo. Kwento ni Aileen. Kaya napunta kay Aileen yan eh. At ang nag-edit po, Joko Loco, maraming salamat. At syempre po, bukas. Meron pa tayo isa pang kwento. Ano ba? Pa-teaser or teaserette? Sige nga, parinig. For tomorrow. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Richard, ikaw yung panganay, ha? Saka intindihin mo yung kapatid mo. Alam mo naman na special child yung kapatid mo, hindi ba? Sumpungin, kaya kailangan bilhin ng gusto para lang tumigil. Dear MOR. Guilt Trip.
Ay, ako, mukhang may kabigatan tayo bukas yung panapos natin. Oo nga. Oo, hindi. Tsaka, alam mo, Bea, yan ang pinaka-ayoko sa lahat, yung gini-guilt trip ako. Ayoko ng ganyan. Yung gini-guilt trip ka? Ayoko niyan. Talagang nag-unfriend ako niyan. Hindi unfollow, unfriend agad. Friend, agad-agad. Gini-guilt trip mo ko, ganyan. Tapos tapos pakakabahin mo ko. Tapos tatarantahin mo ko. Di-guilt trip mo ko. Yung kakulangan mo, ibibintang mo sa akin. Wow. Teka lang. O kaya, unfriend kita para mapansin mo. Tapos kontakin mo ko sa personal number ko. Tara, usap tayo. Ano bang problema? O kaya yung Ate Chona, isisisi sa'yo. Pero totoong nag-Ate Chona. Pero isisisi sa'yo. Yung ng mga ganyang Nang hindi man lang, hindi man lang niya tinitignan kung ano ba yung ginawa niya. Yes. Tapos mag-Ate Chona. Tapos sabay gaganti sa'yo na, wait lang. Kaya sumasakit na bato ko sa kwento pa lang na pinag-uusapan. Bukas pa to eh. Na ako eh. Actually. Drama na ulit ako bukas na nafe-feel ko na kung ano ang mga magiging boses bukas ng mga dramatista natin, mga magagaling. Pero ang pinakamaganda nito, kayong mga interesado nga po na maging parte ng ating pool of dramatistas dito sa Dear MOR, welcome po kayo. Ayan, baka masubukan nyo na. Kasi ganyan talaga kapag ka nag-voice acting kayo. Kapag ka iiyak ka, pati yung mukha mo, paiyak din. Ganyan, parang naghihinagpis ka. Kung tumatawa ka, nakaganyan ka rin, nakatawa ka rin. Ganun po. Yan, binibigyan lang namin kayo ng ilan sa mga tips para magtunog happy, magtunog malungkot, magtunog seryoso. Ayan, ganyan ho yung mga Kaya nakupuntahan nyo na. Nasaan nga, Bea, yung ating i-do-it lang? Kung meron kayong TikTok account, go na sa TikTok ng MOR at hanapin niyo po yung post namin. Si Dandan ang umaarte at ituwid niyo yung video, TikTok video na yon. Oo. Andun na yung linya, babasahin niyo na lang, a-actingin niyo na lang. Pwede yung i-practice. O, practicein niyo muna, tapos saka niyo i-post at itag kami and everything. Okay, mababasa niyo doon yung ang tawag dito, rules and regulations. Wow. Galingan nyo. Hindi naman po ito hindi naman po requirement sa lahat ng mga listeners namin. Doon lamang sa mga interesado. Ayan, sa mga interesado na maging parte ng Dear MOR family. Ayan, ng ating malaki noon na lumiit na palalakihin ulit natin ngayon. Dear MOR family. Ayan, sa pamamagitan ninyo, ito pa lang yan, mga dramatista, welcome po kayo, mga kapamilya. Okay? Ayan, oras na natin, it's 36 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Maraming salamat. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, gorgeous B, Bea Pose. At syempre, lagi natin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, mga family, please stay in love and stay happy.